Okay na? Okay, magandang gabi po. Mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Muli po, nandito naman tayo sa ating program po, sa live streaming. Tatalangin po natin ngayon itong John chapter 11. Meron po importanteng message sa Panginoon dito. Lalo na po sa amin na dahil malapit na po ang aming krusada. Ang krusada po natin sa Nueva Ecija sa Biyernes at Sabado na. Kaya ngayon po mga kapatid, talakay natin itong John 11 para makita po natin itong mga binigay ng Panginoon ng mga sikreto rito para may manifest natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na po sa mga pastors. Magandang gabi po mga pastors, mga ministers. Malaking tulong po ito sa ating ministry, yung kanya-kanyang ministry. Talakayin po natin itong John chapter 11, mula 33. Nalaktawan ko na po dahil medyo mahaba ang buong chapter. Dito po ng buhay ni Jesus, buhay ng ating Panginoon ang patay na si Lazaro. Meron pong mga mensahe ito na nakatago dito na malaking tulong po sa ministry kung maunawan po natin ito. Kasi naniniwala ko isang araw, haharapin kayo sa pagkakatanggal po, isang araw na baka ang Panginoon bumuhay din ng patay sa inyong mga ministry. Wala pong imposible sa Lord. Kaya, kasi naranasan ko po yan 2 beses. Babasahin ko po mula dito sa John 11, beginning verse 33. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in the spirit and was troubled, and said, "Where have you laid him?" Sabi ng Lord. Saan niyo ba siya inilibing? Tinatanong niya si Lazaro. Dahil kaibigan niya si Lazaro. Sabi nga sa mga apostoles, ang ating kaibigan si Lazaro ay namatay. Sabi niya, no? Saan niyo siya inilibing? They say unto him, "Lord, come and see." Verse 35. Nang makita ni Jesus ang libingan, Jesus wept. Sabi ito. At tumangis si Jesus. Umiyak talaga ang Panginoon. Nang makita nag-iiyakan ng mga Hudyo, ang pamilya ni Lazaro, mga kapatid, nalungkot siya, umiyak, tumangis po siya. Dahil mahal na mahal niya ang pamilya nito. Then said the Jews, "Behold, how he loved him." Sabi nila. Tignan niyo, sabi niya, kung gaano niya kamahal si Lazaro. And some of them said, "Would not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?" Jesus therefore again, groaning in himself, cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Jesus said, "Take you away the stone." Sabi ng Lord. Take you away the stone. Alisin niyo ang bato na tumatakip sa libingan. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, "Lord, by this time, he stinketh." Sabi niya. Kasi 4 na araw na siyang nakalibing. He stinketh. Sabi ni Martha, no? Naagnas siya, Panginoon. Nangangamoy na. For he has been dead 4 days. Jesus said unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Sabi ng Lord. Hindi ba sinabi ko sa iyo, kung ikaw ay mananampalataya lamang, makikita mo ang kalwalatian ng Diyos? Then they took away the stone from the place where the dead was laid.
And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Sabi niya, no? Nanalangin siya. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Okay? 43. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice. Sumigaw siya ng malakas na tinig at ang sabi, Lazarus, come forth, sabi ng Lord. Lazarus, lumabas ka. And he that was dead came forth, bound hand and foot with great clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him, and let him go. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did, believed on him. Praise the Lord. Hanggang dito lang po sa 45. Ito ang ating tatalakay, mga kapatid, para makakita po tayo ng mensahe dito. Makakita tayo ng aral sa salita ng Panginoon sa pagbuhay niya kay Lazaro. Mga kapatid, dito po nang mabalitaan ni Jesus na nagkasakit si Lazaro, tinuturing niya po si Lazaro na kaibigan niya. Si Lazaro na po. At pati ang kanyang kapatid na si Martha, si Mary, malapit kay Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga apostol, pupuntahan natin si Lazaro dahil natutulog siya. Sabi niya, no? Hindi nila alam na sa termino ng Diyos, ang natutulog ay pumanaw na. Yun po ang term ng Lord sa mga Kristiyano, no? Na mayapa na. Sabi ng mga apostol, Panginoon, kung siya po'y natutulog, eh, mapapabuti siya. Gigising din siya. Dinerecho niya ni Jesus sa mga apostol, sabi niya, ang totoo, ang ating kaibigan na si Lazaro, sabi niya, patay na. Una natutulog na, tapos sinabi niya, patay na. At tayo'y pupunta doon upang gisingin ko siya mula sa kanyang hinga po, no? Kakatulog. Namatay na siya. At nang dumating po sila, mga kapatid, sinalubog siya ni Martha. Umiiyak. Lord, sabi niya, Panginoon, kung kahapon lang nandito ka, maaaring si Lazaro, buhay pa po hanggang ngayon. Kung narito ka kahapon, buhay pa sana ang kapatid namin si Lazaro. Ano mo sabi ni Jesus? Martha, di ba sinabi ko sa iyo na kapag sumampalataya ka, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Makikita mo ang glory ng Diyos. Ibig sabihin ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Jesus, kasi si Martha, meron siyang tinatawag na yesterday's faith. Meron ganun po eh. Sayang kung kahapon. Alam niyo sa Lord, wala kong kahapon, walang future. Sa Diyos, walang imposible. Yan po ang napatunayan ko sa Lord. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, sabi niya, dalhin niyo ko kung saan niyo siya nilibing. Dahil ang sabi ni Jesus, gigisingin ko siya. Ang dating po sa libingan, nakita ni Jesus, umiiyak si Martha, si Mary, at ang mga kamag-anak, mga Hudyo, umiyak din siya. Nalungkot ang Lord, sabi niya. At talagang, and Jesus wept. Talagang umiyak siya ng matinding pag-iyak po. Nagpapatunay lang ito na talagang ang Lord, talagang nagkakawang tao talaga ang Panginoon. At siya'y Diyos ng pag-ibig. Alam natin lahat na po. Kaya ngayon mga kapatid, sabi niya, nang makita ni Jesus ang libingan, meron po siyang nakita na bato. Yung bato pong yun, yun ang pinagtatakip sa pinto ng libingan, parang kuweba.
Tapos yung bilog na batong yun, niro-roll nila. Niro-roll nila yan para sumara. Dapat na dapat yan. Sabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Sabi niya, dito sa salita niya ito, may sinabi si Lord. Sabi ni Jesus, take you away the stone. Sabi ng Lord, ibig sabihin, remove the stone. Alisin niyo ang bato na tumatakip sa libingan. Excuse me. At nang tanggalin nila ang pinto, niroll nila ang bato, ang sabi rito, tumayo si Jesus at tinawag niya si Lazaro. Sumigaw siya ng malakas. Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Come forth, Lazarus. Maya-maya po si Lazaro tumayo. Ang patay na 4 na araw nang naaagnas. Mabaho na. Bigla pong tumayo at lumabas ng libingan. Kaya nabigla ang mga tao. Nang makita ang dakilang himalang yon, mga kapatid, sabi ng Biblia, nang makita ito ng mga tao, sumampalataya sila kay Jesus. Amen. Alam niyo, ang miracle, napakahalaga po ng milagro sa church, sa mga krusada. Kasi dito talaga, maraming mananampalataya sa Diyos. Dito nila mapapatunayan na ang Diyos ay buhay at ang salita niya ay katotohanan. Nang tumayo si Lazaro, nakatali pa yung paa, yung kamay, at yung ulo niya, mukha niya, nakatali ng napkin. Sabi ni Jesus, kalagan niyo siya upang siya makalaya. Hayaan niyo siya makalaya. At kinalagan si Lazaro at niyakap na sila ni Lazaro na buhay siya ng normal na tao. Grabe, mga kapatid. Terribling himala. Talagang amazing. Dito lang ako nakakita ng 4 na araw na namatay na binuhay pa ng Panginoon. Sa church, naranasan din namin yan. Noong mga 1990s, o 1980s pa siguro, 87, 86, mga kapatid, nag-crusade kami sa Nueva Ecija. Dito ko unang naranasan ang milagro yan na ginawa ng Lord. Kasi ang Lord, inutusan niya akong mag-crusade noon sa Zaragoza, Nueva Ecija. Kasi nandyan po yung mga kamag-anak ko sa father side. Unang ginayuan ko dito sa Pampanga po, yung mga kamag-anak ko sa mother side, nang kumilala sila sa Lord, naligtas, mga ilang buwan, ang Panginoon po nang-usap sa akin sa pamamagitan ng dreams and visions, at ito ako po inutusan niya na magkrusada sa Nueva Ecija. Sinunod ko po yan at naghanda kami ng Crusader team, nag-fasting kami, nag-prepare kami, nalangin kami, at pinromote namin ang crusade doon. Actually, ito isang barangay crusade lang po. Pero nandun na halos lahat ng kamag-anak ng aking ama, sa naman, kaya purihin ng Panginoon, nagtagumpay ang krusada nito. First night ng crusade, nakita ko isang bulag ang nakakita. Maraming gumaling, pero isang bulag ang huling lumapit. Mga kapatid, kararating lang sa crusade, lumapit siya, pinag-pray ko. Ang mata niya, halos puti na po yung 2 mata, siguro katarata. Puti na. Sabi ko, yung bulag na yon, kilalang-kilala sa barangay, ang bulag na yan. Dumating siya, akay siya ng kanyang anak na dalagita, at may tungkod, nagtutungkod yung bulag, tapos hinahawakan ng kanyang anak yung kamay. Dahan-dahan lumalakad papunta sa crusade. Pagdating doon, dumiretso sa altar at naghumingi ng prayer. Hindi ko alam na hindi pa siya nakarinig ng gospel. Pinag-pray ko yung mga mata niya, in the name of Jesus. Mga kapatid, hindi siya gumaling. Nung unang pray kong yon, nagtaka ako,
Sabi niya, malabo pa. Sabi ko, ngayon lang nangyari ito. Tinanggap niyo na po ba ang Panginoon? Sabi ko, tinanong ko siya. Tinanggap niyo na ba si Lord kanina? Hindi pa po. Kararating lang po namin. Sabi niya, naku, yun ang dahilan. Ginawa ko, sinyer ko ulit si Jesus. Sinyer ko ang ginawa ni Jesus sa krus, ang kanyang mga latay at sugat na nagpagaling sa atin, pinaliwanag ko lahat. Pagkatapos po, pinatanggap ko sa Lord. Tinanggap niya si Jesus. Napakabait ng espiritu ng mga tao ron. Pagdating sa Ebanghelyo, mapanampalatayanin po sila. Kasi medyo probinsya, ang mababait ang mga tao. Alam niyo mga kapatid, nang tumanggap na sa Lord, pinag-pray ko muli. Inawakan ko yung mga mata niya, at pagkatapos po, yun po, nireview ko, kinascout ko po yung demonyo ng pagkabulag. Sabi ko, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, demonyong pagkabulag, sabi ko, lumayas ka ngayon din sa babaeng ito. At sabi ko sa kanya, alam niyo mga kapatid, maya-maya, nagmulat siya ng mata. Ngayon, sister, anong nakikita mo? Tumingala po siya, may mga ilaw kaming nakasabi. Sabi niya, malabo pa po. Sabi niya, malabo pa, medyo, pero nakakaanilag na po ako. Hindi pwede yan. Kailangan mabuksan lahat yan. Magsisiga sa iyong mga kasalanan, pinag-pray ko ulit. Sa pangalan ni Jesus, yun po, no? Nihi ko ng tawad sa Lord. Pagkatapos sa rebuke, in Jesus' mighty name, demonyong pagkabulag, ngayon din lumayas ka sa babaeng ito. In the name of Jesus, be healed. I command you, eyes, be opened. Sabi ko po sa babae. Alam niyo mga kapatid, maya-maya, ngayon po magbulat kayo ng mata. Anong nakikita niyo? Sabi ko, pangatlong pagkakataon. Alam niyo po, namangha siya, sumigaw siya. Kuryente po. Nakita niya yung kuryente ng mga ilaw. Nakikita ko na po yung mga kuryente. Sabi niya, gabi purihin po ang Panginoon, talagang buong barangay namangha sa ginawa ni Jesus. Buong barangay namangha sa ginawa ng Diyos. Nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Panginoon. Nakakita ang bulag. Kaya kinabukasan ng umaga, first night yun morning prayer namin, nagkakaroon kami ng morning prayer, nag-worship muna kami, nagpuri kami sa Lord, nag-praise and worship kami, umawit ka ng masasayang awitin, tapos prayer, lumuhod kami, nag-pray kami lahat, kasama mga workers, mga preachers, choirmen, mga choir, ang choir, no? Pagkatapos namin lumuhod, pinag-pray namin ang krusada, kinagabihan. Kasi 2 gabing krusada yun. Hindi ako nagkamali. Two-night crusade. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos namin lumuhod at manalangin, mga kapatid, tumayo na kami lahat, nagpapahinga yung iba, maya-maya po, dumating yung dalawa o tatlong tricycle. Nagsisigawan doon sa harap ng tinutuluyan naming bungalow. Yung bungalow po yung bahay. Ngayon, nagsisigawan yung mga babae, dala nila yung bangkay ng kanilang ina. Yung nanay nila, nalaglag sa pangalawang palapag ng bahay, bumagsak hanggang sa lupa, inatake po sa puso yung matanda, mga more or less 60 years old. Pagbagsak sa lupa, patay yung matanda. Patay po. Ang ginawa nila, sinugod nila sa hospital doon, sa bayan. Pagdating sa hospital, sinuri siya ng mga doktor, sabi ng mga doktor, wala na po tayong magagawa. Dead on arrival na po siya. Wala na po siyang buhay, kaya iuwi na po ninyo siya. Alam niyo mga kapatid, inuwi nila yung bangkay ng nanay nila, nag-iiyakan. Nagsisigawan sa tricycle. Alam niyo po, naalala nila ang krusada nung nakaraang gabi. Sabi niya, dalhin natin. Pinapastor, sabi niya, dalhin natin. Pag-pray natin. Isinugod po sa bahay, dineclare na ng doktor na patay na. Dead on arrival, sabi ng doktor. Pag-uwi po nila, doon sa tinutuluyan naming bahay. Meron silang faith. Kasi nakadalo sa krusada yung iba mga kamag-anak niya.
Pagdating po doon sa lugar namin, katatayo namin sa aming morning prayer, bigla po tuminto yung tricycle, nagsisigawan at iiyakan. Ano pong nangyari? Sabi ko, pumasok sila. Buhat-buhat yung matanda. Yung pong nanay daw nila namatay. At gusto nilang ipag-pray namin. Kamamatay lang po. Alam niyo mga kapatid, siguro yung pagkakamatay nun, baka mga 30 minutes na. O maging 1 oras. Kasi yung sabi ng anak niya, mga 1 oras. Eh ngayon po, ang ginawa ko, sabi ko, wala pong imposible sa Panginoon. Ihiga niyo po siya sa sofa at sinira ko sila, magsisi po kayo sa kasalanan at pinangarap ko si Jesus. Sabi ko, walang imposible sa Lord. Pag-pray natin siya. Amen, nilayan ko yung matanda. Sabi ko sa choir, awitin ninyo ang awiting may kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Sa dugo ni Yesu Cristo. Inaabang inawag nila yung may kapangyarihan sa dugo ni Yesu Cristo, nilayas ko yung matanda sa loob. Sabi ko, Lord, ipatunayan mo sa barangay na ito na kami sinugo mo. Ibalik niyo po ang espiritu at buhay ng matandang ito. In the name of Jesus, walang imposible sa iyo, Ama, sabi ko. Alam niyo po, pinag-pray ko. Maya-maya ni-review ko. Sa pangalan ni Jesus, demonyong kamatayan, lumayas ka sa matandang ito. Lumayas ka. In the name of Jesus. Mabuhay ka dito sa matanda. Pagkatapos nagpasalamat ako sa Lord. Ang lakas ng presence ng Holy Spirit. Nararamdaman ko yung anointing ng Panginoon. Wala kaming doubt kahit katiting. Wala kaming takot kahit katiting. Dahil nasa Espiritu tayo sa oras na yun. Alam niyo mga kapatid, yung matanda, pinagmamasdan ko yung mukha, pagkatapos mag-pray, tinitigan ko yung mukha niya. Alam mo muna kung nakita, yung pilik mata ng matanda gumalaw. Maya-maya nanginig. Nanginginig yung dalawang pilik mata, maya-maya po tumulo yung luha. Ganyan pala yung binabalik ng Lord, ng Espiritu. Tumulo ang luha, at naririnig na kami. Maya-maya po, sabi ko, Lola, tumayo po kayo. Magpupuri tayo sa Panginoon ngayong araw na ito. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Naku mga kapatid, habang inaawit namin yung there is power in the blood of Jesus. Yung matanda, umiiyak, sumasayaw, pumapalakpak. Yung mga kasama niyang mga anak na may mga anak na rin, mga pamilyado na, narinig ko, nagbabagsakan sa semento, sa sahig. Bumabagsak po yung ulo nila, narinig ko, kumakalabog. Inimatay sa milagrong nakita nila na ginawa ng Diyos. Hindi nila nakayanan. Talagang hinimatay po sila sa grabing pagkamangha. Doon ko nakita, ang daming naligtas. Doon na balita yung himalang yan sa barangay na yun, kaya maraming tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, nang makita ng mga tao si Jesus, na nabuhay niya si Lazaro, nasaksihan nila na maraming sumampalataya kay Jesus. Amen. Makikita natin dito mga kapatid, itong miracle, no? Nandito pala yung ating yung ating leaflets, mga leaflets. Jesus Christ, greater miracles. Alam niyo, nung makita nila ito, nung makita nila yung milagro, kahit sa panahon ni Jesus, maraming sumunod kay Jesus. Ganon din po sa panahon natin. Tandaan niyo yung sinabi ng Bible. Hebrew 13:8. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Si Jesucristo kahapon ay katulad din siya ngayon at magpakailanman. Hindi po siya nagbabago. Kaya nga, kung ginamit ni Jesus ang milagro noon para maraming maligtas, ganun din po ngayon. Kaya yung mga nagsasabing ang milagro daw, lumipas na, hindi po totoo yun. Wala po sa Bible yun. Dahil ang Bible ang nagtuturo na ang himala ay para sa mga Hudyo at para sa ating mga Hentil. Acts chapter 2, verse 39, maliwanag po yun.
sabi ng Acts, ang pangakong ito ay para sa mga Hudyo at sa lahat ng aabutan ng huling panahon. Tayo yan. Kaya nga ang himala hindi pa lumipas. At ito ang ginagamit ng Panginoon hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago. The same yesterday, today, and forever. Kaya nga, napaka ganda po ng krusada. Mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga ini-encourage ko yung mga kaibigan kong pastor, yung mga kasama ko sa asosasyon ng mga pastor dito, ini-encourage ko sila mag-crusade. Kaya lang, ang crusade talaga, hindi lahat ng pastor makakapag-crusada. Kasi gift yan eh. Kung wala kang gift as an evangelist, mga kapatid, kahit anong gawin mo, hindi mag-work, hindi magtatagumpay. Kasi kanya-kanyang kaloob yan eh, mga kapatid. Kaya, pero pwedeng ma-impart sa atin ang miracle o yung gift kung tayo'y mananampalataya. Yan ang sabi ng aklat ng Gawa. Ibinibigay ng Diyos ang Holy Ghost sa mga taong sumasampalataya sa Kanya at sumusunod. Yun po ang sabi ng Bible. Kaya nga mga kapatid, ito po, ang miracle na ito, napakaganda po. Lahat nung panahon ni Jesus, kaya ang mga tao hinahanap siya. Hinahanap si Jesus sa mga tao dahil nabalitaan nila na siya'y nagpapagaling. Na siya'y naghihimala. Nagpapagaling ng lumpon, lumakad ang lumpon, nakakita ang bulag, nilinis niya yung may ketong, binuhan niya yung patay. Lahat na ginawa ni Jesus na yan, nabalitaan ng mga tao. Kaya yung mga tao, nagsisiksikan, hinahanap siya. Lumalapit sa kanya. Kaya mga kapatid, ang miracle napakaganda mga kapatid. Dahil naranasan ko ang magkrusada, pero hindi lang 50 beses na, nakita ko po kung gaano magligtas ang Lord. Dito magkakaroon ng pananampalataya ang mga tao makikinig. Kasi ang crusade, siyempre ipapag-pray nyo yan, magsasabit kayo ng mga streamers, posters, o magbibigay ng mga leaflets, flyers, mag-i-invite po. Pagkatapos meron pang prayer and fasting. Kapag yung preparation sa crusade, tama po ang preparation, mga kapatid, siguradong may bunga yan. Siguradong may maliligtas. Doon lalago ang gawain ng Panginoon. Kaya nga, pansinin niyo mga kapatid. Pansinin niyo yung mga evangelists na mga crusaders. Mga crusaders. Sila John Stewart, di ba? Sino pa? Yung mga alam niyo Morris Cerullo, di ba? Mga crusader yan eh. Sino pa? Sila Billy Graham, di ba mga kapatid? Ang crusade, tignan niyo po, napakaraming naliligtas. Kaya, ini-encourage ko yung mga pastor na mag-crusade din po kayo. Napakaganda. Ang crusade talagang, kumbaga sa nangingisla, yan ang lambat ng Diyos. Pag nakahuli at marami kaagad. At dyan makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ng Bible. Pakibasa natin itong Mark chapter 16 para makita natin na ang Diyos talagang kinokompirmahan niya ang aral ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga sugo. Mark chapter 16, pakinggan natin itong sinabi ng salita ng Lord. Mula po dito sa 15. And Jesus said unto them, referring to the apostles, no? Mga apostles, go you into all the world and preach the gospel to every creature. He that believes and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Sabi ni Lord, no? Mahalaga ito. Pangalan ng Ebanghelyo, salita ng Diyos, ang sino mang manampalataya ay maliligtas. Ngunit, ang hindi mananampalataya sa Ebanghelyo ay parurusahan. 17. And these signs shall follow them that believe. Sabi ni Jesus, at ang mga tandang ito ay susunod sa lahat ng mananampalataya. In my name,
shall they cast out devils? Hindi na mo. Sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ito ang tataglaying tanda ng mga tunay na believers. Sa pangalan ko, magpapalayas sila ng mga demonyo. Di ba? Halinaw ito. You can cast out, sabi niya. They shall, sabi niya, cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. They shall get well. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven. Doon na tumaas si Jesus sa langit, and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. The Lord working with them and confirming the word with signs following. Hindi na po, nangaral ang mga apostol sa utos ni Jesus. At kasama nila ang Panginoon na nagtatrabaho. At kinukumpirmahan niya ang mga salita na kanilang pinapangaral sa pamamagitan ng mga signs and wonders and miracles following. Amen. Sabi nito, malinaw po. May tanda, may signs, mga kapatid. Ang tunay na ebanghelyo. Ang tunay na gospel, makikita mo yung power ng Lord. Yung tunay na pananampalataya, talagang kikilos ang milagro ng Lord. Hindi pa lumilipas ang milagro. Kaya nga yung mga kapatid na gusto nga maka-experience mo ng miracle, ini-invite namin kayo sa Nueva Ecija. Wala namang malayo eh. Kung gusto natin, Visayas yun, nakakarating tayo. Nueva Ecija, ito'y barangay crusade lang po. Pero, bibigyan din namin ng invitation ng mga tatlo pang barangay. Napakaganda ng crusade yan. Ito po'y grabing crusada, no? Greater Miracles Crusade po ito. At kung kayo may mga karamdaman tulad ng, halimbawa, iba-ibang sakit, cancer, leukemia, diabetes, asthma, TB, goiter, arthritis, hepatitis, sakit sa puso, ano man yan, no? Sakit sa bato, atay, bituka, lahat yan kayang pagalingin ni Jesus. Ang Panginoon, nagpapagaling po siya ng talagang miraculous healing sa krusada. Totoo ito mga kapatid. Kaya kung meron po kayong time, pati mga bingi, nakakarinig, bulag nakakita. Kaya mga kapatid, kaya ito po, hindi namin ilalagay sa leaflets namin ang mga salitang ito. Ang ginawa, the blind receive their sight. Ang ginawa po, ang mga bulag ay nakakita, ang mga lumpo lumatad, ang mga bingi nakarinig. Thousands were healed miraculously. Malinaw po nakalagay yan, no? Gagaling ang iyong sakit. Yan po. Jesus Christ, greater miracles. Hindi pa po lumilipas ito. Mababasa natin yan, nakalagay dito. John chapter 14, verse 12. Anong sinabi ni Jesus? Verily, I say unto you, he that believeth on me, sabi niya, in me, the works that I do, shall he do also. Shall he do also. And greater works than this, sabi niya, and greater miracles than this shall he do, because I go unto my Father. Sabi ni Jesus. Maliwanag po ito. Kaya nga dito mapapatunayan nyo sa crusade na ito, kay dadalo, mapapatunayan nyo na totoo pala ang nabasa ng pastor na yon, ng evangelist na yon. Ito maliwanag po ito mga kapatid. Kaya, nung araw takot akong mag-crusade. Pero tignan niyo po itong message ng Lord sa akin, no? God spoke and commanded his servant, evangelist, my son, preach the true gospel. Fear not, for I am with you. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Kinumand niya ako. I will heal the sick, sabi ng Lord.
Nung inutusan niya akong mangaral at magkrusada sa Angeles City, mga kapatid, nakapag-fast lang ako ng 4 days. Medyo nag-aalanganin ako. Sabi ko, Lord, kikilos ka pa sa 4 days fasting. Eh, nung araw nagpa-fast ako, pag-krusada, merong 40 days, merong 20 days. Sabi ko, Lord, ngayon 4 days lang. Hindi ko na kaya. Kasi pagod kami noon. Nag-aalinlangan ako. Eh, ang crusades, 1 week na lang, krusada na. Alam mo, ang Lord nagsalita, nangusap ang Lord sa akin madaling araw. Gising na po ako. Iniisip ko crusade. Katulad ngayon, araw, gabi, madaling araw, ang iniisip ko, krusada na. Ganun talaga pag nagpo-crusade. Para bang yung espiritu mo talagang nag-grow na eh. Kumbaga, parang malapit na eh. Kasi spiritual, ano yan eh, warfare yan eh. Alam niyo mga kapatid, narinig ko ang tinig ng Lord. Alam niyo yung aking takot. Alam ng Lord yung aking pag-aalang-alanganin, no? Sabi ng Panginoon sa akin, maliwanag ko, anak, sabi niya, narinig ko ang tinig ng Panginoong Jesus. Anak, huwag kang matakot, sabi ng Lord. Ako ang magpapagaling sa lahat ng may sakit. Yun ang sinabi ng Lord. Napakalinaw. Nabigla ako sa message. Lumuhod akong bigla, nagpasalamat ako sa Lord. Sabi ko, magtatagumpay ako sa Angeles City. Alam niyo mga kapatid, wala akong gamit. Lumakad ako sa Angeles. Nakita ko si Brother Rick Injonko. Hindi ko makakalimutan yung tao yun. Napaka-buting tao. Napaka-bait na Kristiyano. Na-convert siya. Sabi ko, Brad, inutusan ako ng Lord kasi meron siyang magandang speaker. Nagsasound system siya. Paparen. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, inutusan ako ng Lord na mag-proceed sa lugar niyo, Angeles City, sa Nepo. Tabi ng Nepo Coliseo. Alam niyo, may malaking plaza roon, basketball court, sabi ko. Inutusan ako ng Lord na mag-proceed. Sabi ko, wala akong malalaking speaker. Kulang ako sa gamit. Alam mo, inipo ng Lord yung puso niya. Mismo, nung oras din yun. Pastor, ako na po ang bahala. Ako na lahat ng speaker ko, lahat ng amplifier ko, lahat ng sound system ko, ipagagamit ko sa krusada niyo. Sabi niya, ako rin ang mag-ooperate. Ako pa ang mag-ooperate. Sabi niya. Kaya nga mga kapatid, napakabuti ng Lord. Doon ko nakita mga greater miracles ng Lord. Pati yung provision ng Lord, pinakita niya. Kapag utos ng Lord, wala kang gagawin kundi sumunod ka lang. Pag wala ka pang gamit, mag-fasting ka. Mag-pray ka. Ang Lord, siyang gagawa ng himala. Lahat magpo-provide. Kaya mga kapatid, nakita ko yan na lahat ng krusada na kinrusada ko, hindi pinagkulang ng Diyos yung kailangan ng kanyang krusada. Kaya ganoon din ngayon, lahat pinrovide ng Lord at ready na po kami sa crusade. Hinihintay na lang namin yung Biyernes at Sabado. Kaya napakabuti ng Panginoon. Ni-invite namin kayo sa crusade nito, napakaganda crusade. Kanina may kausap akong pastor sa Manila. Ang pastor na ito, hindi ko na lang babanggitin po, kaibigan ko. At ito po pastor na ito, na-invite ko na rin siya sa Nueva Ecija. Pati yung kanyang may bahay, kasama nilang pastor. At siya po ay, yun nga po, in-invite ko kanina, baka makasama natin sa krusada. Pastor, dadalo kami, sabi niya. At excited siya. Para daw matuto sila sa crusade, sabi ko, isi-share ko sa inyo yung marami pang tinuro ng Lord sa akin sa krusada. Makikita niyo ang kilos ng Panginoon. Yun po, na-share ko kanila. Kasi nai-impart ng Lord yan eh. Bawa isang mangaral, dumalo ka sa krusada ng isang may gift of healing o gift of miracle, working of miracles, may impart sa iyo yung kaloob na yan. Kung pananampalatayanan mo yan, at desire mo na magkrusada rin, at ang Lord po, napaka-buti, napaka-gracious ng Lord. Ibibigay niya yung mga kaloob na yan. Kasi yun ang kaloob ng krusada eh.
gift of healing, gift of miracle, no? Yung mga pastor, mga evangelist na dadalo yan, ma-absorb nila yan, matatanggap din nila yan, may impart sa kanila. Yun, katulad ni Pastor Lito, nung umattend siya ng ating krusada, no? Sabi niya, Pastor, pag nagpipray ako ngayon, nakikita ko na gumagaling, sabi niya. Eh, sabi ko kasi, na maring na-impart sa iyo yung mga kaloob dahil uma-attend ka sa ating fellowship, anniversary, krusada. Eh ngayon sabi ni Pastor Lito sa akin, Pastor, sasama ako sa krusada sa Nueva Ecija. Kahit sa inyong leafletting, yung pag-leaflets nyo, pagsasounding, sasama rin ako, sabi niya. Gusto niyang matuto. Eh, napakaganda, di ba mga kapatid? Amen. Yun ang kalooban ng Lord. Na lahat ng mga lingkod niya, mangaral, lahat magamit po ng Diyos. Amen. Kaya, pero hindi biro kasi ang pagtuturo ng Lord talaga may panahon talaga. Mahabang panahon bago mo. Ako halos 40 years bago ko naintindihan ang krusada. 40 years. Parang si Moses eh. Si Moses, 40 years bago siya tinawag ng Lord. 40 years siya tinuruan sa ilang. Umalis siya ng Egypt, 40 years siya. Nanatili siya sa ilang, another 40 years. Doon siya tinuruan ng mga kahirapan, pagsubok, natuto siyang maging humble, natuto siyang maging very meek person. Ayun, nung makita ng Lord, handa na si Moses. Susubo na siya. Bigla siyang tinawag ng Lord sa burning bush. Di ba? Kaya nag-minister siya 40 years din. Kaya kinuha siya ng Lord 120. Ganun po ang proseso ng Lord. Tuturuan ka muna. Pero wala namang imposible sa Lord, mga kapatid. Kaya dito po, tinuruan tayo ng Lord sa loob ng 40 years. Marami kaming natutunan sa krusada. Nakita ko ang iba't ibang paraan ni Satan kung paano manggulo sa crusade. Kaya ngayon, alam na natin kung paano natin i-counter ang kaaway, no? Alam na natin siya na ngayon, mga kapatid, katulad ni Jesus, ito ang isang tip na may bibigyan natin, mga kapatid na nakikinig. Kung kayo may karamdaman, gusto nyo gumaling, sa pakikinig nyo lang sa programang ito, pakinggan nyo lang mabuti ang mga salita ng Diyos, gagaling na po kayo. Maniwala kayo. Dahil ang mga salitang ito, tunay na salita ni Jesus ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, isinugo ko ang aking mga salita at pinagaling sila ng aking salita. Maliwanag po ito. Kaya, pagpatuloy lang po kayo sa pakikinig, meron akong nakita ng isang bulag. Bulag po nakikinig sa tabi ng tindahan. Nakikinig lang siya sa Word of God. Maya-maya po lumapit sa altar. Nagpatotoo. Mga kapatid, nakakakita na po ako. Sa pakikinig niya sa Ebanghelyo, yung tunay na Ebanghelyo na may power, may gift, gumaling ang mata niya, nakakita yung bulag. Mga kapatid, grabing kapangyarihan ng Word of God. Kaya itong mga naririnig nyo ito, hindi basta salita ito, mga kapatid. May kapangyarihan po ito na magpagaling sa iyo ngayon din. Kaya magpatuloy kayo sa pakikinig. Ayun, very good. Very nice. Ito po, nakita niyo po itong ating screen, leaflet. Simple leaflet lang po ito. Barangay Crusade, maliit na barangay lang. Ganito po yung ating mga invitation sa kanila. Baka meron po kayong time, no? 27. Ito po, sabi ko, gagaling ang iyong sakit. Pagkikita natin, bakit in-emphasize natin yung sakit? Bakit pinalaki natin? Very bold yung mga letters niya. Kasi yan talaga ang ginagamit ng Lord para ilapit ang mga tao. Wala namang lalapit sa crusade kung hindi ka mag-o-offer ng healing. Ano, ilagay mo lang, Jesus Crusade. Walang dadalo kung yun ang nandun. Hindi po dadaluhan ng mga tao yan. Pero pag nakita nila, yung mga benepisyong tataglayin nila, Greater Miracles Crusade. Are you sick and hopeless? Do you need peace? Wala ka bang kapayapaan? Gusto mo ba ng kapayapaan at kagalakan?
or a solution to your heartbreaking problems, come and be part of this, of greater miracles. Dumalo kayo at yun nga po, matatanggap nyo yung healing, yung kagalingan. Gagaling ang iyong sakit. Yan po yung nakasulat. Parang promotion na rin. Gagaling ang iyong sakit sa puso, high blood, diabetes, goiter. Ay, mga goiter. Mga bukol nawawala, parang bula. Cancer, leukemia. Ilang cancer na ang gumaling sa church? Hindi ko na matandaan. Leukemia, meron na rin. Asthma, TB, ubo, arthritis, rayuma, katarata, sakit sa mata, sakit sa balat, bukol, ketong, lupus, UTI, HIV, o AIDS, no? Marami pa pong iba. Makikita nyo rito, garantisado, libre, at uuwi kang magaling, at masaya, at pinagpala. Bakit in-offer namin ito, mga kapatid? Sapagkat subok namin, ganito talaga ang mangyayari. Kapag tumalo ka, may pananampalataya, uuwi kang magaling. God loves you. Bring the sick. Yan po, no? Free admission. Diba, no? For this man works many miracles. Saan mababasa yan? Sa John 11:47. Sino itong man na ito? Si Jesus Christ. Sabi ng mga Pariseo, yung mga saserdote, anong gagawin natin? Lahat ng tao sumusunod na kay Jesus. Baka maubusan tayo ng follower. Lahat sumusunod na kay Jesus. What shall we do? For this man works or performs many miracles. Sino yun? Si Jesus. Siya ang gumagawa ng miracles. At hindi po siya nagbabago. Siya pa rin si Yesu Cristo hanggang ngayon na nagpapagaling. Kaya nga mga kapatid, napakagandang pagkakataon po ito. Hindi naman araw-araw pasada. Ito po yung command ng Lord. Inutos po ng Lord sa amin ito by prophecy at saka by visions and dreams. Ang krusadang ito. May prophecy po ito, kaya nga sigurado makikita natin ang greater miracles ng Lord na kapanahon nito. Huwag yung sayangin yung pagkakataon. Dumalo po kayo. Kahit nasa Manila ka, kahit nasa Ilocos ka, dumalo ka. Malapit lang po ang Nueva Ecija. Kung doon mo makikita ang kamanghamangang gawa ng Diyos, huwag po kayong manghinayang sa konting gastos. Gagaling ang iyong karamdaman. Siguradong pagagalingin ka ni Jesus. Yan po, the blind receive their sight. Sipa mo, bulat nakakita. The lame walk. Mga lumpo, naka-wheelchair, lumakad. The deaf hear. Ang mga bingi nakarinig. Thousands were healed miraculously. Grabe po. Parang magic. Uuwi kang magaling. Okay, tapos ito nga po, didirected pa namin sa Facebook. Parang promotion natin dito sa Facebook ministry natin. Follow us on Facebook. And be blessed. Crusader of God's Word. Every Sunday at 8 p.m. Yun lang po, kaya mga kapatid, tuloy ko na itong kay Lazaro. Sabi ni Jesus, tanggalin niyo ang bato. Ano po, no? Alisin niyo ang bato para makalaya si Lazaro. Maya-maya mga kapatid, tinanggal nila niroll nila yung malaking bilog na bato na nakatakip sa libingan. At maya-maya, sumigaw si Jesus, Lazarus, come forth, sabi niya. Lumabas ka, Lazaro. Maya-maya ang patay, mga kapatid, nagising, nabuhay ang patay. Yung naag na siyang katawan, nabuong muli. At lumabas siya sa libingan na nakatali ang pakang kamay, ang mukha. Sabi ni Jesus, kalagan niyo siya, palayain. Makikita natin mga kapatid, ang nag-command ng healing, si Jesus. Si Jesus ang nag-command ng healing. Pero bago dumating ang healing,
yung miracle, sumunod muna sila. Alisin nyo yung bato. Kung hindi sila sumunod kay Jesus at hindi tinanggal yung bato, hindi niya iko-command ang healing. Hindi niya iko-command yung miracle. Hindi siya gagaling, hindi siya mabubuhay. Kaya kailangan po rito yung pagsunod. Tandaan niyo po, linitaw ang miracle, ang milagro, kapag tayo sumunod kay Jesus. Ito ang sinabi ng Lord. Tulad na sinabi niya kay Samuel, sabi ni Samuel kay King Saul, obedience is better than sacrifice, sabi niya. Sumunod muna sila. Kaya kailangan po, sundin muna natin si Jesus. Tanggalin niyo ang bato. Anong bato yun? Sa panahon natin, spiritually, may reflection niya sa buhay Kristiyano, yung spiritual application sa buhay natin bilang believer. Ang bato, yung mga nakatakip sa puso natin. Tanggalin niyo yung tinatawag na stone of unbelief. Tanggalin niyo yung nakatakip na stone of doubts. Stones of, pride, selfishness. Yung mga bagay na ayaw ng Lord. Mga kapatid, tanggalin muna sa puso yan. Para makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Yung milagro ng Lord. Yung kagalingan. Yung greater miracles. Matatanggap po natin. Kapag tinanggap natin yung bato na nakatakip sa puso natin. Tanggalin ang pag-aalinlangan. Ang doubts, yung pag-aalinlangan po. Manampalataya tayo sa salita ng Diyos. Manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Nandoon po ang greater miracles. Nandoon ang healing. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, tanggalin muna natin. Sumunod muna tayo, sabi ng Lord. Kaya nga sa crusade, di ba nag-aayuno tayo? Kasi kailangan natin ng cleansing. Pag tayo po ay magkukrusada, kailangan naharap ka sa crusade, malinis ang puso mo. Totoo yan, mga kapatid, dahil ang Kristiyano nagkakasala. Minsan sa salita lang, matitisod ka. Minsan sa salita lang, meron pong nakitisod, meron pong nagkakasala, merong nakakapag-isip ng masama. Kasalanan po yun. Evil thought yun. Sa diablo yun. Kaya nga, sabi ng Biblia, alisin ang bato na humaharang para makita natin ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Yung blessing. Matanggap natin ang blessing, matanggap natin ang healing, ang greater miracles, tanggalin niyo ang bato, sabi ni Jesus. At pagtanggal ng bato, nabuhay ang patay. Amen! Doon nag-command ang Lord, Lazarus, mabuhay ka, lumabas ka. Doon palang binigay ni Jesus yung command na mabuhay ka. Kaya ganun din po tayo ngayon. Mga pastors, mga ministers, mga kapatid namin sa Panginoon, kailangan po nating alisin yung hadlang. At sumunod tayo ron sa sinabi ni Lord, tanggalin niyo yung bato. Makikita niyo ang himala ng Diyos. Yung blessing. Ganon din po sa babaeng inaagasan ng dugo. Siguro, kahit isa na lang po, ito na lang babaeng taga-Sarephat na nagsumusturdo sa pangangailangan ni Elijah. Ito pong babaeng ito na taga-Sarephat, nang si Elijah po ay naubusan na ng tubig doon sa iniinuman niyang bro o sapa. Sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka ng Sarephat at susustentuhan ka roon ng isang babaeng balo. Kinuman ko na yung babaeng balo na susustento sa iyong pangangailangan. Ayun mga kapatid, itong babaeng balo, meron siyang natitirang arena sa kanyang lalagyan ng arena. Last meal na nila, kumbaga last supper na nila. Dumating doon si Elijah, inutusan siya ng Lord. Sipin mo, ang daming makukuman ng Lord, yung pang babaeng balo na pulubi. Sapagat sa Diyos, walang imposible. Amen. Ginagamit ng Diyos yung mga bagay na parang walang sinabi sa sanlibutan. Sabi ng Bible, para magamit niya. Kanyang gawain, no? Mga gawain. Ngayon, sabi ni Elijah,
babae, ipag-bake mo ako ng isang cake, sabi niya, sa babaeng balo. Nadata niya yung babae na nangunguha ng panggatong doon sa gubat. Sabi niya, igawa mo ako ng cake. Sabi ng babaeng balo, man of God, alam niya na siya man of God, no? Ginoo, ang totoo po nito, uling meal na namin ito, sabi niya, last supper na namin ito kasi yung garap po namin, kaunti na lang ang harina. Ito nga nang gagatong ako para iluto ko yung natira sa aming mag-ina. Isa siyang anak na lalaki, na bata pa. Pagkatapos namin kumain, kainin ito, mamamatay na kami. Kasi nagkaroon ng taggutom sa buong mundo. Nagkaroon ng tagtuyot, no? Hindi umulan ng 3 taon at kalahati. Wala nang pagkain. Wala nang may supply ang palasyo, ang gobyerno. Kaya sabi niya, pagkatapos namin kainin ito, Ginoo, mamamatay na kami. Pero sabi ni Elijah, huwag kang matakot. Iluto mo yan sa akin, pagkatapos, magluto ka ng para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, na ang iyong lalagyan, ang lalagyan mo ng arena at langis ay hindi mauubos, hindi mawawala ng laman, hanggat hindi dumarating ang kasaganaan, hanggat hindi natatapos ang taggutom. Yun ang sinabi ng man of God. Naniwala ang babae, kaya yung kaunting arena niya, binuhos niyang lahat. Ginawa niyang isang maliit na cake kay Elijah, kay Propeta Elijah, ang lingkod ng Diyos, at sinerve niya. Ito po, man of God, sabi niya. Sabi ng man of God, o ngayon, sabi niya, sabi ng lingkod ng Diyos, o ngayon, magluto ka naman, babae, para sa iyo at sa iyong anak. Sumunod ang babae. Pinuntahan niya yung garapon na alam niya wala ng laman. Na alam niya, pag nung bumalik siya, nakita niya yung lalagyan ng arena, punong-puno ng arena. Nilagyan ng Panginoong Diyos ng arena yung kanyang garapon, parang mana. Punong-puno, pati yung langis. Tuwang-tuwa siya. Tama, totoo ang sinabi ng man of God. Kaya nga, nagluto siya at nag-enjoy sila sa masarap na cake. Hindi sila nagutom, hindi sila namatay sa gutom. Hanggang natapos ang ilang taon ng tagtuyot. Kaya bandang huli sabi ng babae sa man of God, ngayon naniniwala na ako na ikaw nga ay tunay na lingkod ng Diyos, sabi niya, dahil sa milagro na nakita ko. Amen! Tandaan niyo mga kapatid, mga minamahal naming mga pastors, mga ministers, mga kapatid, no? Hindi mawawala ang milagro sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Maniwala po kayo. Dahil nasa Bible po yan. Kapag ikaw ay inutusan ng Lord ng mga aral, bibigyan ka niya ng gift. Importante po itong gift na ito, gift of healing, gift of miracles, mga kapatid, gift of discernment. Bibigyan ka ng Lord ng gift of knowledge, wisdom, mga kaloob ng Holy Spirit niya na binibigay niya yan sa mga lingkod niya at sa mga anak niya na naniniwala. Totoo po ang miracles. Pakinggan natin ang Panginoon. Dito po sa aklat ng Isaiah, makikita niyo itong sinabi ng Panginoon na ito. Na ang Lord, kinukumpirmahan niya ang aral ng kanyang mga lingkod. Sabi ng Panginoon, praise God. Sabi niya, thus saith the Lord, Isaiah 44, beginning verse 24, thus saith the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things. Sabi ng Lord, ako ang Panginoon, sabi niya, na gumawa ng lahat ng bagay, that stretched forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Hindi na ba? 26. Ako ang Panginoon, sabi niya, that confirmeth the word of his servant. Ang nagko-confirm daw sa salita ng kanyang lingkod. Kaya yung mga aral at salita ng kanyang lingkod, kinokonfirmahan ng Lord.
ng signs and wonders and miracles. Tulad ng ginawa niya sa mga apostoles. That saith to Jerusalem, sabi niya, no? And performeth the counsel of his messengers. Tingnan nyo, pine-perform daw ng Lord ang payo ng kanyang mga messengers o mensahero. Kaya nga yung mga pangangaral natin, ko-confirmahan po ng Diyos ng signs and wonders tulad ng mga apostol. The Lord was working with them and confirming the words with signs and wonders. Miracles following. Kaya nga maliwanag po ito mga kapatid. Kaya yung mga sigraping yun, kailangan lang talaga yung obedience, no? Sa Panginoon. Alam mo, ang hinahanap ng Lord sa kanyang mga lingkod, masunurin. Importante po ito. Kasi si Haring Saul, tinakwil niya bilang lingkod dahil hindi sumunod sa instruction ng Lord. Sabi ng Lord, huwag ka munang maghandog. Hintayin mo si Propeta Samuel. Huwag ka munang maghandog ng susunuging hayop. Si Saul, masyadong malakas ang political will. Nang makita dumarating ng mga kaaway, mga kalaban, naghandog na siya. Total, para sa Panginoon naman ito Total, ang Lord din ang nahandugan ko. Nakalimutan niya, may utos ang Lord. Huwag ka munang maghahandog hanggat wala si Samuel, si Propeta Samuel. Kaya nung naghandog siya, pagdating ni Samuel, ayun, nagsalita na ang Panginoon. Dahil sa ginawa mo, sabi niya, nilabag mo ang aking utos. Hindi ka masunurin, sabi ng Panginoon. Tatanggalin ko sa iyo ang authority. Tatanggalin ko ang pagkahari mo, sabi ng Panginoon. Kaya tinanggal siya ng Lord at pinalit si David na lingkod niya na masunurin sa salita ng Diyos. Masunurin sa utos ng Diyos. Kaya sabi ng Aklat ng Gawa, ibinibigay ng Panginoon ang Holy Ghost sa mga anak niyang sumusunod sa Kanya. Kaya mahalaga ito mga lingkod ng Diyos, mga kapatiran, no? Tandaan niyo sinabi ng Lord, obedience is better than sacrifice. Tandaan natin, bago lumitaw ang milagro, ang miracle, sumunod muna sila sa utos ng Lord. Kahit yung gumawa ang Panginoong Jesus ng sweet wine o yung vino o alak doon sa kasalan sa Cana, mga kapatid, sabi ni Mary, anuman ang sabihin ni Jesus sa inyo, sundin nyo. Anuman ang sabihin ni Jesus sa inyo, sundin nyo. Nandun ang milagro. Dahil sabi ni Jesus kay Jesus, wala na silang inumin ng ubusan ng alak. Di ba? Kaya sabi ni Mary sa mga alipin, anuman ang sabihin at iutos sa inyo ni Jesus, sundin nyo. At doon lilitaw ang milagro. Maya-maya sabi ni Jesus, punuin nyo ng tubig ang 4 na tapayan. Di ba mga kapatid? Fill the four water pots with water up to the brim, sabi ni Jesus. Hanggang sa umapaw, hanggang sa labi, kailangan umapaw yung tubig. Sabi ni Jesus. At nang mapuno ng mga alipin yun, punuin nyo, sabi ni Jesus. Kulang pa. Punuin nyo hanggang umapaw. Nang ito ko'y umapaw na, anong sabi ni Jesus? Ngayon, tawagin nyo ang governor ng kasalan at sabihin, iserve nyo na ang alak sa tapayan. Nagtaka yung mga alipin. Tubig yung nilagay namin. Sabi niya, alak daw. Basta't sumunod kayo, sabi ni Mary. Sundin nyo. Ano bang sabihin ni Jesus, sundin nyo. Nandun ang milagro. Sumunod sila, tinawag ang governor. At nang sumalok ang governor ng alak doon sa tapayan, sa tubig, nagtaka sila at sinerve na sa mga tao, nabigla yung mga taong bisita, sabi nila, napakasarap na alak nito, sabi nila. Kakaiba ito. Hindi San Miguel yun, mga kapatid. Hindi markang demonyo yun. Yung alak na yun, pag ininom mo, naghahanap ka ng away, no? Nakakasira ng utak. Pero yung ginawa ni Jesus, wala kang mababasa na may nalasing. Dahil yun ay simbolo ng Holy Spirit.
Simbolo ng Holy Ghost. Mga kapatid, sabi ng mga tao, bakit baligtad ata ang kasalang ito? Ang ibang kinakasal, unang sineserve ang masarap na alak. Pag medyo lasing na, doon na nila ilalabas yung pinakamasama, yung hindi magandang alak, yung mumurahin. Pero dito, baligtad. Hinulin nyo ang the best na alak. Yung pinakamasarap, hinulin nyo. Kaya nga yun ang milagro ni Jesus. Ibig sabihin, kailangan ng Kristiyano, umapaw sa iyo ang Holy Spirit. Mapuspos ka ng Espiritu Santo. Pag ang Holy Ghost umapaw sa iyo, nag-overflow sa iyo ang Holy Spirit, doon lilitaw ang milagro. Ang tubig ay simbolo ng Holy Spirit, Holy Ghost. Kaya nga sabi ni Jesus, punuin niyo hanggang umapaw. At doon makikita ang himala, ang milagro. Ganun din tayo ngayon. Kapag ang Holy Spirit umapaw sa iyo, na filled ka ng Holy Spirit, anong makikita mo? Lilitaw po yung miracle. Doon mo makikita yung mga prayers ninyo, mga panalangin nyo, ora mismo dinirinig ng Diyos. Dumarating yung katugunan ng Lord. Kapag nag-pray kayo sa may sakit, instantly gumagaling. Bakit? Kasi umaapaw ang tubig na spiritual sa iyo. Umaapaw ang Holy Spirit sa iyo. Kaya ito ang dahilan kung bakit bago crusade, nagpa-fasting tayo para umapaw ang Holy Spirit sa atin. Kasi kung kulang ka ng prayer, kulang ka ng fasting, lalakas ang laman. Ang laman ang lumalakas. Ang Espiritu nadadaig. Isipin niyo mga kapatid, nasa Galatia, ang laman ay kalaban ng Espiritu, ng Holy Spirit. Kaya nga naglalaban yan. Yung Espiritu natin at ang laman naglalaban yan. Hindi magkasundo. Ang gusto ng laman natin, kumain ng kumain, matulog, kumain, manood ng kung ano-ano, mamasyal. Yun ang gusto ng laman. Magliwaliw, magbisyo. Pero ang Holy Spirit, ang Espiritu natin, ang hinahanap, salita ng Diyos. Ang hinahanap ng ating Espiritu, spiritual na bagay na gawain. Kaya nga, naglalaban yung dalawa. Kaya kapag kayo magpo-crusade, kailangan po ang fasting. Ibig sabihin, pinarusahan mo yung laman, ihina yung laman, pero yung Espiritu mangingibabaw. Mag-overflow yung Holy Spirit, yung power. Kaya pagharap mo sa crusade, spiritual ka, puspos ka ng kapangyarihan. Walang sakit na hindi gagaling. Walang demonyo na hindi lalayas. Kapag nirebuke mo sa pangalan ni Jesus, gagaling ang lahat ng may sakit. Napaka-powerful po. Kaya kailangan natin, talagang sabi ng Lord, kailangan umapaw ang Holy Ghost sa atin. At yan magagawa natin yan sa pamagitan ng prayer and fasting. Amen? At yun nga po, maging prayerful tayo. At tanggalin ang bara, tanggalin ang bato na nakakapit doon sa ating mga puso, pag-aalinlangan, doubts, selfishness, pride, arrogancy, anumang bagay na hindi maganda, tanggalin sa puso. At makikita nyo, aapaw sa iyo ang Holy Spirit. Mag-overflow ang Holy Ghost. At pag umapaw ang Holy Ghost, yung salita mo may kapangyarihan. Anumang ilayas mo, pinagpapala ng Lord, pinagagaling yan. Ganyan po ang isang sikreto yan. Para i-manifest natin ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Kasi ang mag-manifest niyan, mga kapatid, totoo ang Panginoon ang mag-manifest, pero we are the co-creator of God. Tandaan nyo yan. Tayo ay co-creator niya. Kikilos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pag-command. Sabi ni Jesus, sabihin mo sa bundok na ito, lumipat sa dagat, at ito'y mangyayari kung meron kang faith. Sabihin mo sa bundok na ito. Ibig sabihin, gagamitin natin yung command, yung declaration of faith. We are the co-creator of God. Kailangan kumilos tayo, kikilos ang Lord. Pero pag kumilos tayo, kailangan, sabi nga ng Lord, tanggalin mo yung bato. Tanggalin mo yung
pag-aalinlangan, doubt, tanggalin mo yung lahat ng hindi magandang ugali. Pagsisihan lahat yun, at aapaw ang Holy Spirit sa atin, kaya ang salita natin may power at lalangisan ng Lord. At yung pag-command natin sa mga evil spirit, lalayas ang mga devils. Walang sakit na hindi gagaling. Yun ang sikreto, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, makinig lang po kayo ng makinig, lalago ang faith mo, lahat ng sakit nyo gagaling. Nasa pakikinig, sabi ng Lord. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yun lang pakikinig nyo tuwing linggo. Ang pananampalataya nyo lumalaki, lumataas. Bakit? Dahil ang pananampalataya raw nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng tunay na ebanghelyo. Amen? Ang tunay na gospel may power. Nasa Bible po, 1 Corinto 4. For the kingdom of God is not in word only, but in power, sabi ng Lord. Kundi sa kapangyarihan. Yan po ang malinaw na sinasabi ng ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not in word only, but in power. Kaya makikita ang katotohanan ng gospel sa kapangyarihan. Yan po. Kaya mga kapatid, nawa po magpatuloy po kayo sa pakikinig. Yun lang po. Ilan lang yan sa mga sinabi ng Panginoon. Bago miracle, sumunod muna tayo. Obedience is better than sacrifice. Sumunod muna ang mga inutusan, tinanggalan ba ito sa kalumitaw ang milagro. Saka nagpagaling ang Panginoon. Kahit yung babae, sumunod muna. Bago siya pinagpala sa material na bagay, sabi ng Lord, sacrificial giving muna. Ibigay mo muna sa akin ang inyong arena, igawa mo ako ng cake. At pagkatapos, igawa mo naman yung anak mo para sa iyo. Sumunod muna siya. Pagkatapos niyang sumunod, anong nangyari? Milagro. Lumitaw yung miracle. Kaya kailangan ng pagsunod. Sabi ng Bible, binibigay ng Lord ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, sa mga sumusunod sa Kanya. Gila po. Sa Kana, ganun din. Ano bang sabihin ni Jesus? Sundin niyo. Nandun ang miracle. Nandun ang himala. Kaya nung sabihin nila nga, sinabi ni Jesus, punuin niyo ang tapayan. Pinuno nila. Nang mapuno, anong nangyari? Naghimala ang Panginoon ng napakasarap na inumin. Yun ang pamamaraan po ng Lord, mga kapatid. Kaya siguro po, okay na po ito. Hanggang sa susunod na linggo, mga kapatid, magkita-kita po tayo muli. Susunod na linggo, alas 8 ng gabi. Kanina nag-start tayo, medyo past 8 na po. Sisikapin po natin. Tuwing eksaktong 8, mag-i-start na po tayo. Eksaktong alas 8. Kaya ngayon po, abala kasi sa pag-prepare kami sa krusada. Malapit na kasi ang crusade. Ito na pong next week na ito. Biyernes Sabado, isama natin sa panalangin itong malaking tagumpay ng krusada upang marami po ang maligtas na kaluluwa. Kaya ganun talaga. Medyo mga pagod lang ang crusade, maraming trabaho, pero ito naman ay isang paglilingkod sa Panginoon. Dito nalulugod ang Lord. Kasi sabi niya, humayo kayo. John 15:16, Jesus said, you have not chosen me, sabi ni Jesus, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruits. You should go into all the world, sabi niya, preach the gospel, and bring forth fruits. Maliwanag ito. Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Pinili ko kayo upang at inordenan, sabi niya. Ano yung inordenan? Inauthorize ng Lord. Inauthorize tayo na mangaral. In-empower para maglingkod. Sabi niya, that you should go and bring forth fruits. At kayo'y mamunga. Kailangan nating mamunga. At ang pamumunga, talagang pangangaral yan. Ang pamumunga, pangangaral ng gospel yan, o krusada. At kailangan ang inyong bunga'y manatili. Kailangan manatili. Ibig sabihin yung bunga natin, akain natin, alagaan natin, suportahan natin,
hanggang sa yan ay tumatag at makatayo rin. Kung magkagayon, sabi ni Jesus, ano man ang inyong hilingin, ano man ang inyong hingin sa Ama, sa pangalan ko, ito'y ibibigay niya sa inyo. Ang hirap po, kapag ang church nagpo-crusade, kapag ang church nangangaral, namumunga, tandaan niyo po, ano mang hingin niyo sa Ama, binibigay niya. Kaya doon binubuhos ang Lord ng blessing. Doon binubuhos ang pagpapala. Kaya nga, napakasarap pong mamunga. Kasi nandun ang blessing. Nandun yung natugunan ng Ama. Ano mga hingin natin, dinirinig niya. Amen. Kaya, tandaan niyo po yung sinabi niya, seek ye first the kingdom of God. Kapag inuuna natin siya lagi. All these things shall be added unto you. Sabi ni Jesus. All these things. Ano yung all these things? Ano ba yung all these things? Lahat ng kailangan natin, financial, material, kagalakan, kapayapaan sa mundong ito, ibibigay ng Lord lahat yan. Dagdag lang yan. Susunod yan. Yan ang ibig sabihin ng Lord. Kapag inuna raw natin ang kanyang katwiran, kaharian. Ano ang kanyang katwiran? Hindi ba yung pangangaraw ng gospel? Katwiran yan. Katwiran ng Lord yan. Amen. Ang pakikinig ng Ebanghelyo, katulad ngayon, nakikinig tayo, katwiran yan sa harap ng Lord. Kaya nga, sabi ng Lord, unahin mo ang kanyang katwiran. Ang salita ng Diyos, pakinggan nyo, at lalo kang pagpapalain, sabi ng Lord. All these things shall be added unto you. Lahat ng kailangan natin, idaragdag lang po ng Lord yan. Mga kapatid, sa 42 years na pangangaral ko, napatunayan ko pong lahat yan, mga kapatid. Totoo. 42 years na paglilingkod. Nung umpisa, maraming sakripisyo. Nung umpisa, mga 1 taon hanggang 3 taon, grabing hirap, grabing sacrifice. Halos hindi kumakain ng mga lingkod ng Diyos. Pero nakasurvive kami sa tulong ng Lord. Pagsubok lang. Tinitrain lang tayo ng Lord na maging matatag sa mga pagsubok. Pupunta ako sa mga gawain, Nueva Ecija, Tarlac, iba-ibang lugar. Nakikisakay lang ako sa mga bus. Walang pamasahe. Walang pambili ng pagkain. Nakikisakay sa mga bus. Baliwag transit, sinasakay nila ako. Pero lumipas ang mahigit 3 taon, isang araw ang Lord, binigyan ako ng sariling sasakyan. Himalang paraan ng Lord. Nangusap ang Lord sa isang kapatid na mariwasa, nakakaangat sa buhay. Kinuman siya na ibili ako ng sasakyan. Hindi ako humingi sa kanya. Siyang nagkusa na ibili ako ng service. Lumipas ang 10 taon, nasira yung sasakyan. Nagkomanda naman ng Lord, isang Amerikano, kinumanda ng Lord. Pinakita ng Lord sa kanya na ibili ako ng sasakyan. Binili niya ako ng isang van. Brand new na van. Ngayon siguro ang halaga doon nasa 1.5 million ang halaga. Ibinigay sa akin ng libre. Sipin mo, ganun kabuti ang Panginoon. Gagamit siya ng tao. Hindi ko masyadong kilala ang tao yun. Pero ginamit siya ng Lord para dumating sa church. Sabihin niya, nangusap sa akin ng Lord. Pinakita ka sa akin sa vision. At sinabi niya sa akin, ibili kita ng brand yung kotse o van. Ano man ang gusto mo. Whatever your heart's desire. Sabi niya, tell me. Sabi niya, money is not a problem. Sabi niya, I want the best for the Lord. Sabi niya sa akin. Tipin niyo, ibibigay ng Lord sa iyo ganun kalaking halaga, parang isang kisap mata lang. Hindi ako humingi sa tao, hindi. Basta nakita ng Diyos ang inyong paglilingkod. Nakita ng Diyos ang inyong sakripisyo para sa Kanya. Grabing magpala ang Panginoon. Grabe siyang gumanti. Sabi nga niya, all these things shall be added unto you. Sabi niya, if you seek the kingdom of God first, sabi niya, and His righteousness, and the righteousness of God, itong gospel. This is the righteousness of God. Ipangaral mo ang salita ng Lord, that's the righteousness of God. Pakinggan mo ang Ebanghelyo, righteousness of God yan. Amen. Ipamuhay mo ang Ebanghelyo, righteousness of God yan, pag sinunod mo. Kaya nga sabi niya, lahat ng bagay, ibibigay ko sa iyo. Idaragdag ko sa iyo. Napatunayan ko po ito sa loob ng 42 years. Yung mga sasakyan ko, hindi ko po binili. Pang-pito na yata. Pang-pito na yung ginagamit ko ngayon.
meron akong dalawang sasakyan. Pang-pito na po sa binigay ng Lord. Hindi po ako bumibili ng sasakyan. Himalang binibigay po ng Lord sa kanyang paraan. Yan, napakabuti ng Lord. Siguro hanggang dito na lang po. Kaya nakaka-encourage po na maglingkod sa Panginoon. Magpatuloy po kayo sa inyong pakikinig. At yun nga po, magkita-kita tayo sa crusade. Yung mga interesadong tumalo. Malapit na 27 and 28. Biyernes at Sabado. Nung darating na Biyernes at Sabado, alas 6 ng gabi, Barangay del Pilar, Saragosa, Bayan ng Saragosa, Nueva Ecija. Ayan po, napakadaling hanapin. Pagdating sa Bayan ng Saragosa, Nueva Ecija, alam lahat ng tao yan. Del Pilar East, nandun yung malaking covered court, doon gaganapin ang Barangay Crusade nito. At umaasa po ako sa Lord na mapupuno ng tao ang court, pati sa labas, pati sa likod, mapupuno ng maraming tao yon. Mga kapatid, sa darating na pusada. Kaya magkita-kita po tayo roon at nawa pagkabayan po kayo, pagnabayan ng Lord, dalhin kayo roon. God bless you all at magandang gabi sa inyo. Thank you po. Thank you. Wonderful.